Ang papuri sa Diyos. Isang mapagpalang umaga po ng panambahan sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid ko sa pananampalataya sa Faith Baptist International Fellowship. At isang kagalakan ko po na magamit muli sa inyong kapulungan at magamit po na isang patotoo sa inyong mga mananampalatayang kapwa ko ng Panginoong Hesukristo upang tayo po ay magpalakasan ng ating espiritual na pangailangan. Salamat sa inyo mga kapatid ko dito sa Singapore na ako po ay inyong bigyan ng maiksing pagkakataon para maging isang mensahero ng Diyos habang kami nandito sa lugar ninyo. Nawa, dalangin ko na magamit patuloy ang inyong abang lingkod, ang aking family, ang aming church ng Massachusetts Baptist Church para maging katuwang nyo sa gawain ng Panginoon to glorify our God Almighty and to edify the church, the body of Christ, at makapag-akay ng marami pang kaluluwang naliligaw ng landas. Sige po, simulan na po natin ang pagbubulay-bulay o pag-aaral ng salita ng Diyos at matatagpuan po yon sa Luke chapter 24 verses 1 to 12 at verses 36 to 43. Nais ko po munang simulan natin sa isang panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin sa sandaling ito. Ikaw ang gumawa ng lahat upang kami ay magkasama-sama sa araw na itinakda mo sa amin sa lugar nito ng Singapore upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat dahil ang banal na Espiritu ay sumasaming kalagitnaan. Angkin namin ang iyong mga salita na natututunan at aming ipinamumuhay. At loobin niyo po na kami po ay maging kaluguran sa iyo at kami naman po ay tumanggap ng biyaya at pagpapala mo sa mensaheng madinig namin. At dalangin po namin na kung kinakailangan kaming bigyan ng encouragement, rebuke, or i-challenge, ipangyari niyo po sa tulong ng Banal na Espiritu. O Diyos, Ama sa langit, sa tulong ng Banal na Espiritu, itago niyo po ako sa iyong likuran. At nawa, O Diyos, mangusap ka sa puso ng bawat isa, babae, lalaki, bata at matanda. Nawa sa aking pagsasalita, O Diyos, ay ikaw ang maitaas. Pangalang Jesus lamang ang maging kaparaanan ng kaligtasang inaalok mo ng libreng kaloob. Muli, maging karapat-dapat ako. Linisin mo po ako ng dugo ng Panginoong Jesus. Diyos Ama sa langit, salamat sa lugar na patuloy mong ginagamit saan man naroon yung mga kapatiran ko. At salamat sa mga kapatiran ko na nandito sa Singapore na ginagamit yung patuloy upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay maipalaganap at patuloy yung pagpalain ng bawat family ng Faith Baptist International Fellowship. At muli, O Diyos, pangunahan mo po kami sa mga oras pang ilalagak namin para ikaw ay sambahin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating aralan na ibigay sa akin ay patungkol sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga po doon sa ating talata na akin na pong ipaparaphrase ko po ang istorya doon sa Luke 24 verses 1 to 12, 36 to 43. Isang magandang umaga ang nangyari at ito ang isang pinakamagandang umaga sa kasaysayan ng sandaigdigan dahil nabuhay na muli ang Panginoong Hesus. Sa kwento ay ang tatlong babae na sila Maria Magdalena, Juana at Maria ay maagang-maaga na pumaroon sa libingan at may dala silang mga pabango at bisitahin ang libingan ng Panginoong Hesus. At nung malapit na sila ay nakita nila na ang malaking bato na nakatakip sa libingan ay napagulong at bukas. At natagpuan nila nung sila'y pumaroon sa loob ay walang laman. At meron silang
nakatagpo na dalawang lalaki na nagliliwanag at sila ay natakot at sinabihan sila na, "Sino ang hinahanap nyo?" Sabi nung tatlong Maria ay ang Panginoong Hesus. "Bakit nyo naman hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay?" At dali-dali silang bumalik sa lugar ng mga kasama nilang nananampalataya sa Panginoong Hesus dahil nagumihanan sila bakit wala ang mga labi ng Panginoong Hesus doon sa libingan. Nabanggit nga na hindi nyo ba naalala na nasusulat na ang anak ng Diyos ay ipagkakanulo, siya ipapako sa krus, mamamatay, at sa ikatlong araw siya ay mabubuhay ng mumuli. Kaya naalala ng mga nagpuntang maaga na mga kababaihan sa lugar ng pinaglibingan ng Panginoong Hesus ang mga nadinig nila anong nagtuturo pa ang Panginoong Hesus. Kaya dali-dali silang bumalik at binanggit yung mga natagpuan nila na katotohanan. At doon sa huling mga talata ng Lucas chapter 24, nagpakita ang Panginoon sa mga alagad niya at hindi makapaniwala at mga shock pa at humingi ng pagkain ng Panginoong Hesus at binigyan naman siya ng inihaw na tilapia at tinapay at kumain at nagsalita na, "Ako ito," sabi ng Panginoon. "Tignan niyo yung mga butas ko sa aking kamay at paa. Kung ako ay isang kaluluwa, hindi niyo makita yung butas na yan. But heto ako sa inyong harapan." Pagkatapos noon ay nawala na ang Panginoong Hesus at naimasmasan ang kaunawaan ng mga nakakitang totoong nabuhay na muli ang Panginoong Hesus. Sila ay nagkaroon ng kagalakan, naibsan muli ang kanilang pag-asa na ang kanilang Panginoon na kinilala ay nabuhay namang muli. Mga kapatid, sa eksena ng sabihin nating mahal na araw, ang mga ganitong tagpo ay kalimitan ay nagiging madrama. Ang naalala at nabibigyan ng pansin ay yung emotion sa pagkamatay ng Panginoon. Nabibigyan ng pansin ang nangyari na bumuhat ng krus ang Panginoong Hesus habang duguan ang katawan na may koronang tinik, hirap na hirap sa paglakad, hanggang sa makarating sa bundok ng Golgota at ipinako ang mga kamay at paa at itinaas hanggang sa mamatay, tusukin ang tagliran hanggang ilibing. Ang nagiging kapansin-pansin ay yung mga eksenang nakakaiyak o emotional sa bawat nagbabasa. Pero ang nais nating makita sa umagang ito patungkol sa pagkamatay ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi na yung drama noong 2,000 taon na nakakaraan, kundi ano yung accomplishment na nagawa ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay namang muli. Dapat po ay makita na natin yung bunga na yon dahil ang katotohanan ay binabasa na lang natin yung Biblia at nagtagumpay na ang Panginoon, naganap na niya ang kalooban ng Diyos Amang nagsugo sa Kanya, at heto tayo ngayon na mga nanampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakaraan. Kaya nais kong ibahagi sa inyo, ano nga ba at bakit namatay si Jesus sa krus at muli siyang nabuhay. Yun po kasi ang pinakamagandang maunawaan ng isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Doon po babatay o pagpapatibay, pinaka-foundation ng ating pananampalataya na inilagak sa Panginoong Hesus. Kasi po, naniniwala ang inyong abagalingkod, kung ang isang mananampalataya ng Panginoong Hesus ay hindi ganun kalalim ang pagkaunawa sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus, ay magiging mabuhay ang kanyang katayuan bilang isang mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kaya po, loobin po nawa na makadagdag ng kaalaman at makapagpakaloob ng dagdag na kasigasigan sa bawat isa sa atin ang eksena ng Luke chapter 24, ang pagkamatay ni Jesus at ang pagkabuhay namang muli.
Alam niyo po, ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, pumarito sa lupa, Diyos na nagpunta sa lupa, at isinilang sa Espiritong Banal sa pamamagitan ng isang birhen. Siya ay namuhay, naging maayos ang kanyang pamumuhay, Luke 2:52. At siya ay nakitungo sa mga tao, kagaya natin. Siya ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama na nasa langit, naging mabuting anak, at naging mabuting tao. Hindi siya nagkasala. Ang Diyos na nagkatawang taong si Jesus, ang nais niya, voluntarily din siyang nagpresenta na siya ay ipambayad sa iyo at sa akin bilang makasalanan upang ikaw at ako na makasalanan ay huwag mapahamak sa impyerno, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Jesus na nagkatawang taong Diyos, nung siya ay inilibing at nung ikatlong araw ay nabuhay na muli. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat na ating angkin na pinanampalatayanan. Ang ating tagapagligtas, Panginoon, na si Jesus ay nabuhay namang muli. Pinakikita lang po ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus na tayong makasalanan ay dadalhin niya sa langit kung tayo ay mananalig, magtitiwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kasi po, ayon sa Biblia, sa Acts chapter 13, verse 39, tayo po ay pinawalang sala sa ating pagkakasala bilang makasalanan dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi po dahil sa kautusan na ibinigay kay Moses. Mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ni Jesus Kristo. Kasi po, kung hindi ho natin maunawaan na malalim ang resurrection o ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus, sabi po ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, tayo na po ang pinakakawawang nilalang sa mundo. At ako po ay magiging isang sinungaling sa inyong harapan kung ang aking pinapaliwanag, pinapakilala na aking tagapagligtas at Panginoong si Jesus ay nananatiling patay na kalibing. Kaya po ang inyong abang lingkod ay matapang magsalita patungkol sa kaligtasang ibinibigay ng Diyos sa langit na libreng kaloob niya, ang buhay na walang hanggan. Dahil ako po mismo ay nananampalatayang ang aking ipinapahayag na tagapagligtas at Panginoon kong si Jesucristo ay buhay. Siya po ay hindi nanatiling patay. Sabi nga po ng Biblia, wala nang kamandag or tibo ang kamatayan dahil napagtagumpayan po ng Panginoong Hesus ang kamatayan. Siya po ay nabuhay namang muli. Mga minamahal kong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, may tatlong bagay po ako na nais ibahagi sa inyo patungkol sa kamatayan ni Jesus at ang pagkabuhay namang muli. Ano ang ating pwedeng angkinin? Ano ang pakinabang? Ano ang ating blessing? Ano ang na-accomplish ng Panginoong Hesus at tayo sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo? Una po, sabi, huwag na tayong matakot. Do not fear. Bakit po tayo huwag nang matakot? Dahil po buhay si Jesus. Kung ikaw, kapatid, ay umaangkin sa puso mo si Jesus ang iyong Panginoon at siya ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ano man ang mangyari sa iyo, ay ikaw ang magsasabing, hindi na ako matatakot. Kaya nga po, like I said, ulitin ko po, mahalaga pong maunawaan nating mga mananampalataya ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus Kristo. Una nga po, maraming mananampalataya hanggang ngayon, kahit alam nilang sila ay may relasyon sa Diyos through Christ at merong langit na naghihintay, natatakot po
sa buhay. Ano yung kinatatakot ng maraming Kristiyano? Natatakot sa tribulation, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa karamdaman. Natatakot sa mga nangyayari sa mundo. Dapat po bilang isang Kristiyano o mananampalataya ng Panginoong Hesus at alam mong na ang Panginoong Hesus ay nabuhay naman muli, sabi ng mensahe, fear not. Do not fear. Do not fear in tribulation. Ayon po mismo sa Panginoong Hesus, mula sa John 16:33, sabi ng Panginoon doon, huwag kayong magulmihanan. Oo, marami kayong pagsubok na pagdadaanan. Pero huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Magtiwala kayo sa akin na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Dahil po, mismo ang Panginoong Hesus, sa sovereignty of God, alam niya na siya'y mabubuhay na muli. Dahil mismo siya nagsabi, ako ang buhay, ako ang pagkabuhay namang muli. Kung nabasin niyo po yon, sinabi po yon ni Jesus Christ nung siya ay nakipagtagpo sa magkakapatid na Maria at Marta. Sa John chapter 11, nung namatay po yung kapatid nilang best friend ng Panginoong Hesus, si Lazaro. Diba, sinalubong po siya ni Marta. Ang alam ni Marta, alam ko po, Panginoon, na darating po iyon, yung pagkabuhay namang muli. Pero sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Marta, ako ang buhay. Ako ang pagkabuhay namang muli. Naniniwala ka ba? Tinanong siya ng Panginoon. Sumagot naman siyang opo. Kaya mga kapatid, huwag na tayong matakot sa mga nangyayari sa mundo, sa mga kinatatakutan mong karamdaman. Hindi ho pinangako ng Diyos na pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, bilang yung tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ay mawawalan ka na ng pagsubok at problema at karamdaman o kapigatian o kalungkutan or mga kakulangan, mga conflict sa family, mga kahirapan ng buhay. Kaya nga sabi niya, huwag kayong mangamba, huwag kang matakot. Alam ko mayroong tribulation mangyayari, pero nandito ako. Kasama mo ako. Kasi buhay ako sa puso mo. You are not alone. Sabi ng banal na kasulatan. Ikaw, natatakot ka ba sa mga nangyayari sa buhay mo? Kaya dapat laging nasa puso't isipan mo, buhay si Jesus. Hindi siya nanatiling patay sa libingan. At yan ang binasa natin. Napakaraming eksena, 4 sa 4 Gospel of Christ, Matthew, Mark, Luke, and John, na pinatunayan ng 4 na sumulat na buhay na muli ang Panginoon. At maraming eksena sa Acts na nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Maraming nagpatotoo bago siya umakyat sa langit nang sa loob ng 40 araw ay sabay-sabay nagpakita ang Panginoong Hesus nung siya ay nabuhay na muli. At isa na nga doon yung ating pinag-aaralan sa Luke chapter 24 verses 36 to 43. Nagpakita siya. Ipinagdiinan pa niya na titigan niyo ang aking mga palad at paa. May butas. Ako ito, ang inyong Panginoon, nabuhay namang muli. Ikaw, do not fear. Ano pa yung kinatatakutan ng maraming mananampalataya? Ano yun? Judgment. Oo, sabi ng Biblia, Hebrews 9:27, minsan lang mamatay ang tao at pagkatapos ito ay paghuhukom, paghahatol, judgment. Kung ikaw, kapatid ko kay Kristo, ay sinasabi mong may pananampalataya sa Kanya at nalalaman mo ng malalim ang kahalagahan at kapangyarihan ng pagkabuhay ng mamuli ng Panginoong Hesus, hindi ka matatakot sa anumang hatol na gagawin ng Diyos sa iyo. Dahil hindi ka na naman niya hahatulan na. Dahil ang mga nanampalataya kay Jesus ay hindi nahahatulan. Sabi ng John 3:18. Kaya wala kang dapat katakutan. O siguro, bilang isang Kristiyano, gumagawa ka ng kasalanan. Nakakatakot nga iyon kasi may consequence.
What you sow is what you reap. Pero kung ang pag-uusapan ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa, binayaran na po ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, ang pagkamatay ni Jesus ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kasi po, kailangang may mamatay. Kaya nga po, yung ginagawa ng mga sinaunang mga Israelita na naghahandog sila ng offering, dalawang klaseng offering yon. Yung isa ay papatayin at yung isa ay pakakawalan. Pero dahil ginanap nga ho ng Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao, siya ay itinakda para mamatay para sa iyo at sa aking kasalanan. Siya yung propitiation, pamalit na dapat ikaw at ako ang ipapako sa krus. Siya ang nagpresenta. Nagpaalam siya sa Diyos Ama ko, huwag na si Ding ang mapako sa krus para sa kanyang kasalanan. Dahil mahal ko siya, ako na lang ang ipako mo sa krus. Kaya nga ho, ako bilang isang makasalanan, nakakilala sa Panginoong Jesucristo noong June 7, 1996 sa Saudi Arabia, ay labis na nagpapasalamat sa Kanya. Hindi niya ako hinayaang mapariwara, mabuhay ng walang Diyos. Labis ang aking pagpupuri sa Kanya na ngayon pa lang sa mundong ibabaw ay alam ko na ako ay may buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat ng walang hanggan dahil ang pangalan ko ay isinulat sa aklat ng buhay. Dahil inari ng Panginoong Hesus ang aking kasalanan, namatay siya para sa akin at maging sa iyo at sa maraming tao. Kaya nga, salamat sa pagkabuhay na mamuli ng Panginoong Hesus. Dahil hindi na ako natatakot sa judgment. Kaya ho, sa tulong at biyaya ng Diyos, nawa habang ako'y tumatanda at tumihina ang aking katawang lupa, ay magamit pa rin ako ng Diyos sa kanyang kalwatian. Dahil hindi po ako perpekto, hindi po ako banal, biyaya lang po ng Diyos kung bakit ako ay nakakapaglingkod. Dahil gusto ko po na maging katuwaan sa Diyos ang buhay ko habang nandito sa mundong ibabaw. Kaya salamat dahil naunawaan ko na buhay si Jesus, na buhay namang muli siya, siya'y nasa puso ko. Kaya hindi ako natatakot kung ano man mangyari sa akin. Although bilang isang tao, alam ng Panginoong Diyos, ikaw at ako ay marupok at tao. Sabi ng Psalms 103, verse 14, tayo ay galing sa alabok. Alam niya yun. Ako po, bilang may kapansanan sa mata ay may takot. Pero yung takot na bilang isang tao na mahirap pong mabulag. Mahirap ang walang nakikita. Ang sabi po, ang lahat naman ay mahirap ang kapansanan. Pero isa sa pinakamahirap na kapansanan ay ang mawala ng paningin. Pero sabi ko nga po, salamat na buhay na muli ang Panginoong Jesucristo. Dahil wala akong katatakutan na mga hatol dahil sa mga gawa ng kasalanan. Sabi nga po ng Biblia, bakit ako matatakot ngayong ako'y anak na ng Diyos? Sabi ng Romans 8, if God is with us, who can be against us? Kakampi natin ng Diyos dahil kay Jesus. Sabi nga po ni Juan, ba't ako matatakot sa mga sasabihin ng tao, sa gagawin ng tao, o ng masamang espiritu, o ng mga pangyayari sa mundo, kahirapan ng pananalapi, gulo, mga trahedya? Sabi, 1 John 4:4, greater is He that is in us, at iyon ay si Jesus, than in this world. Kung sinasabi na nakakatakot ang mundo, noon pa man po nakakatakot na ang mundo. Buhat nung si Adan at si Eva na ating ninunoy nagkasala, nakakatakot na po ang mundo. Kaya nga doon nagsalita ang mag-asawa sa Garden of Eden nung nagkasala sila, nasaan kayo? Hindi ibig sabihin na hindi sila nakikita ng Diyos. Because of sin, ay naputol ang relasyon ng tao. At mula noon, natakot ang tao. At maging sa Diyos, natakot sila. Natakot sila sa judgment ng Diyos. Ikaw,
Takot ka ba na hatulan ng Diyos? Kung natatakot kang hatulan ng Diyos, humarap ka sa salamin. Mirror, mirror on the wall. May ginagawa po ba akong kasalanan? Baka kaya ka natatakot, ay ikaw ang may kasalanan. At ikaw ang gumagawa ng kasalanan. Natatakot ka sa consequences? Dahil alam mo at alam natin kung ano ang tinanim siyang aanihin. Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti, a blessing. A shower of blessing. Pero kung nagtanim ka ng kasalanan, kasamaan, bilang anak ng Diyos, aani ka ng curse, consequences. Madadamay ang maraming mahal mo sa buhay. Madadamay ang mga tao sa paligid mo. Baka kaya ka natatakot, may itinatago ka. Sana wala. Kaya do not fear sa judgment. Kasi kung ikaw ay nabubuhay sa salita ng Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, wala kang dapat katakutan. Bakit? Nabuhay si Jesucristo. Tinapos niyang lahat iyon. At hindi tayo mawawala ng kabuluhan sa ating ginagawa. Kapag gumawa ka ng mabuti, gagawaan ka ng mabuti ng Diyos. Church, mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians 15:57-58, huwag tayong magsawang gumawa ng mga bagay na maganda at mabuti at ikalulugod sa Diyos. Dahil napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus yun, at ang katagumpayan ay sa atin at sumasa atin. At hindi mawala ng kabuluhan yung ating ginagawa. Kaya, huwag mo isipin yung sasabihin ng tao. Dahil kasama mo ang Diyos. Ano ba yung sabi ng pagkabuhay naman muli ng Panginoong Hesus? Do not fear death. Huwag kang matakot sa kamatayan. Sabi nga, nasaan na ang tibo ng kamatayan? 1 Corinthians 15:55. Kaya ikaw at ako, yung pagkabuhay naman muli ng Panginoong Hesukristo, 2,000 taon na nakakaraan, sa atin na yun. Kung paano siya nabuhay at binuhay ng Diyos, ganun ang gagawin sa atin. Kaya, ang kamatayan sa isang mananampalataya ng Panginoong Hesus ay parang isang pagtulog lang. At pagkagising mo ay nasa piling ka na ng Diyos. Alam niyo naman ang istorya ng kay Lazaro and rich man. Naalala niyo? Ganun lang ang buhay. At kung ikaw ay may relasyon sa Diyos through Christ, hindi ka matatakot sa kamatayan. Dahil sabi ng John 14:1-6, huwag kayong maglumihanan. Ipaghahanda ko kayo ng lugar nyo sa tahanan ng aking Ama. At pag ayos na, babalik ako. Pansinin niyo kung gaano tayo kaimportante sa Panginoong Hesus. Hindi niya sinabing, uutusan ko ang aking mga anghel para kayo sunduin. Siya ang susundo sa atin para tayo ihatid sa langit na tahanan. Kapag tayo namatay, makakasama natin ang Panginoong Hesus. Makikita na rin natin yung kanyang mga palad na butas at paa na butas. At yun ay alang-alang at dahil sa iyo, para huwag ka nang matakot. Huwag kang matakot sa mga bagay na gawa ng mundo. Tribulation. Huwag kang matakot sa mga mangyayaring hatol. Huwag kang matakot sa kamatayan. Dahil napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang lahat ng iyon nung siya ay nabuhay na muli. Yun po ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Hindi lang po yung pagkamatay. Ang pagkamatay po ay mawawala ng saysay. Kung si Jesus na ating inangking tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, namatay siya para sa aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang aking mga kasalanan. Hinugasan niya ang aking kasalanan ng kanyang dugo. Wala pong kapangyarihan yon. Hindi pa rin siya tatawaging tagapagligtas kung siya nananatiling nakalibing sa lupa. Kaya nga, mismong sa bibig niya nangyari. Sa ikatlong araw, mabubuhay ako, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, mahalaga na isa puso mo ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Iyon ang ating garansya na hindi na tayo dapat matakot sa lahat ng bagay, maging sa kamatayan. Meron nga ako isang kwento sa patungkol sa kamatayan. Dahil ng maraming tao ay ayaw mamatay,
natatakot mamatay, lalong-lalo na po yung mga walang relasyon sa Diyos, yung nabubuhay sa relihiyon, sa mabuting gawa. Pag tinanong mo kung bawian ka ng buhay, ngayon, saan ka pupunta? May nagsasabing, hindi ko alam. May nagsasabing, baka sa langit. O, uy, pagpipray naman ako, baka sakaling ako ay mapunta sa langit. Meron namang mga Kristiyano, takot na takot pang mamatay. Pero sinasabi nilang sila yung anak ng Diyos. Nasaan ba yung Diyos na kinaroroonan ng Diyos anak na si Jesus na ating tinanggap sa puso bilang tagapagligtas? Di po ba nasa langit? Kaya ano ikatatakot mo na Kristiyano o mananampalataya ng Panginoong Hesus kung ikibawi ng buhay? Sa langit. Dahil tagaroon yung ating Jesus na nabuhay namang muli mula sa libingan. Alam niyo, ang kamatayan po ay hindi matatakasan. Pag kumatok po ang kamatayan, kanino man, hindi niyo pwede sabihin na, wag muna, nasa Singapore ako. Wag muna ngayon, malilit pa anak ko. Wag muna ngayon, bata pa ako. Wala po tayong pwedeng idahilan o excuse pag kumatok si kamatayan, kanino man. Meron pong kwento na nakakatuwa. Gamitin ko na yung pangalan ko. Isang araw, kumatok sa pintuan namin si kamatayan. Kumatok, tok, 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 tok. Binuksan ko ang pintuan, si kamatayan. Oy, Ding, kamusta ka na? Eto, masaya. Oh, ikaw kamatayan, ba't ka napasyal? Nasa listahan ko kasi ng mamamatay ngayong araw. Kauna-unahan yung pangalan mo. Ding. Ah, ganun ba? Sige po. Kamatayan, pumasok muna kayo sa aming bahay. Alam ko, pagod na pagod kayo. Bago nyo ko kunin para mamatay, ay bilang hospitable po ako, gusto nyo bang pagtimpla ko kayo ng kape? Sumugot naman si kamatayan, sige, napakabuti mo Ding. Bakit ikaw yung nasa unahan ng listahang mamamatay ngayong araw? Ginawa ni Ding, pinagtimpla ng kape, tinapangan, para antukin si kamatayan. Nung sinerve mo yung kape, kamatayan, ito na yung kape. Uminom ka muna. At nang ikaw naman ay makapagpahinga kahit saglit. Nung nakainom ay medyo inantok at sinabi ni Ding, tignan ko nga yung listahan nung mamamatay ngayong araw. Nung makita, kauna-unahan nga si Ding. Total naman, tulog si kamatayan. Binura ni Ding yung pangalan niya sa unahan, inilagay sa hulihan. At ngayon, nung inayos na at magising si kamatayan, binuklat ulit yung listahan ng mamamatay ngayong araw. At dahil sa kabutihan ni Ding, sabi ni kamatayan, napakabuti mo pala. Dahil sa kabutihan mo sa akin, hindi ka natatakot mamatay, uunahin ko sa likod. Yung pinakahuli, ang uunahin kong mamatay. Nakakatawa po ba? O natawa po ba kayo? Nakakatawa, di ba? Ano ang ibig sabihin? Kahit baliktarin mo ang buhay, kapag ikaw ay nakatakda ng mamatay, sabi nga ng Hebrews 9:27, hindi mo kayang pigilan. Kaya mga kapatid, salamat sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Anumang oras tayo kunin ng Panginoon patungo sa langit, ready tayo. Pero ang tanong, handa ka ba? Handa ka na ba? Hoy mga kapatid, mawalang galang po. Oo, maaaring ikaw na magulang, handa. Dahil sinabi mo, tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Paano po yung mga mahal mo sa buhay? Paano po yung mga anak mo, kapatid mo? Kung may magulang ka pa, kamusta sila? Handa po kaya sila? Meron na po ba silang relasyon kay Jesus na nabuhay namang muli? Meron na po ba silang inilagak na pananampalataya sa ginawa ni Jesus para sa ating katubusan, kaligtasan, at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano po yung tinatawag pong ginawa ni Jesus? Yung ebanghelyo ni Jesus, yung mabuting balita ni Jesus. Alam niyo po,
ang mamatay ay pangkaraniwan sa tao. Lahat ng tao namamatay. Kaya ho naging mabuting balita ang ating ipinapahayag sa maraming tao. Mabuting balita ni Jesus ay siya po ay nabuhay, namatay, inilibing, at nabuhay namang muli. Yun po ang nagbigay ng kakaiba sa Panginoong Hesus. Nabuhay siyang muli. Ikaw, kamusta ang mga mahal mo sa buhay? Sila po ba ay magkakaroon ng pagkabuhay na muli? Ano pa ho ang kahalagahan upang malaman natin yung pagkabuhay naman muli sa ating buhay dito sa lupa? Pangalawa po, ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus ay huwag mong kalilimutan, mahal na mahal ka at ako ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi po ng 1 John 4:19, una tayong inibig ng Diyos. At sabi po sa Romans 5:8, makasalanang palang tayo ay inibig na tayo ng Diyos at namatay si Kristo sa krus para sa ating makasalanan. Kaya nga po, mga minamahal ko, sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him, kay Jesus Christ, should not perish. Ano po yun? Huwag mapahamak, but have an everlasting life. Pag-ibig po ng Diyos yun. Alam niyo po, pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo, kahit tayo makasalanan pa. Dahil namatay ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Hindi lang ho bibig, hindi lang ho salita sa Biblia. I-demonstrate po ng Diyos Ama na mahal ka niya. At pinarandam ni Jesus na mahal ka niya. He voluntarily offered Himself to die on the cross para sa iyo at sa akin. Mahal na mahal niya tayo. Sino ka nga ba at ako, si Ding, para mahalin ng Diyos? Tayo patungo na sa impyerno. Makasalanan tayo. Wala tayong mabuting gawa. Lahat ng ating kabuuan ay madumi, bulok. Pero in spite of that, God loves you and me. Nananatiling ang attribute ng Diyos, God is love, ay pinaiiral pa rin niya hanggang sa ngayon. Mga minamahal, sa palagay niyo po ba kung mayroong ibang paraan para tayo ay iligtas ng Diyos, hindi niya gagawin? Kung sa inyo pong pagkakaunawa, dahil makapangyarihan naman ng Diyos, hindi niya ba pwedeng gawin na bawat tao na nabuhay na makasalanan, ang katapat ay isang anghel na mamatay para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pwede naman gawin ng Diyos yun. Pero hindi eh. From the beginning, nung kasala si Adan at si Eva, hindi tinanggap ng Diyos yung dahong pinantakip ni Adan at ni Eva sa kanilang katawan. Doon nagsimula ang kauna-unahang sacrifice. Balat ng hayop ang pinagtakip sa hubad na makasalanang tao. Merong shedding of blood. May dugong natigis bago makuha yung balat na pinagtakip sa kahubaran ng tao. At maraming taon nang lumipas, yun ang ginanap ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang masabi ng Diyos, mahal ko kayo, kundi ibinigay ko ang aking isang kaisa-isang anak para mamatay. Para ikaw ay huwag mapahamak sa impyerno at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka lang. Mga minamahal, nung nakapako si Jesus sa krus, alam niyo ba, na kayang tanggalin yung mga pako na yon at ilusot ang kanyang mga palad at paa at lumutang dahil nung siya po ay nagmi-ministry pa sa lupa. 3 taon, marami siyang himalang ginawa. Alam nyo, bakit nanatiling nakapako ang mga kamay at paa ni Jesus sa krus? Hindi dahil wala siyang kapangyarihan. Kaya niya yun. Nanatiling nakapako ang kamay at paa ni Jesus. Dahil mahal ka niya. Mahal ka niya. At ako. Ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tiniis niya ang hirap sa krus dahil ayaw niyang ikaw at ako'y mapawalay sa kanya.
Pasinin nyo doon sa ating Luke chapter 24, parang ipinagmalaki niya, ito yung palad ko, butas at mga paa. Alam nyo, kaya kong gawin, sabi niya. Kaya kong gawin na lumutang sa ere. Pero hindi ko ginawa. Dahil kailangan may mamatay. Kailangan may magtigis ng dugong banal. At yun ay si Jesus lang. Wala nang iba. Natatandaan nyo ba? Unang miracle na ginawa ni Jesus, John chapter 2. Yung tubig na ginawang alak. Bulag na hinipo ang mata ng kanyang kamay, nakakita. Maraming patay ang bumangon. Sa Mark chapter 5, anak na babae. Luke chapter 7, anak na lalaki ng byuda. Hinawakan ng Panginoong Jesus ang kabaong, bumangon. Sa John chapter 11, si Lazaro, 4 na araw ng bulok ang katawan. Hinawakan ni Jesus, nabuhay. Kamay na nagpakita ng butas sa mga alagad. Pagpapakita na makapangyarihan siya. Church, ikaw, ang kamay na butas ni Jesus ang siyang yayakap sa iyo na makasalanan upang iparamdam na mahal ka ng Diyos. Upang iparamdam ng Diyos anak na namatay siya dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Butas man ang aking palad at mga paa, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo kahit ikaw ay makasalanan. Mga minamahal, ano sabi ng Romans chapter 8 verses 35 to 39? Walang anuman, walang sino man ang makapagpapahiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos. Mga kapatid, yun po yun. Yun po yung kahalagahan na maunawaan natin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Pasinin nyo, tanggalin mo pagkabuhay na muli ni Jesus. Sayang lang to. Inuubos ko lang ang oras nyo. Inuubos lang natin ang ating mga paglilingkod sa Kanya. Walang kabulan ang lahat ng ito. Mabubuhay lagi tayo sa takot. Mabubuhay tayo nang hindi natin maramdamang may Diyos ba? At dahil sa pagkabuhay na muli ni Jesus, mas lalo po nating maramdamang mahal na mahal tayo ng Diyos. Namatay si Jesus dahil sa atin, para sa atin. Mga minamahal, akala ni Satanas nung mabutas na ang kamay o mga kamay ni Jesus at mga paa, talunan na si Jesus. Pero hindi. Mabutas man yon, alang-alang sa pag-ibig niya sa iyo, mananatili ang kapangyarihan niya bilang Diyos na nagkatawang tao. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 20 verse 18? Bago siya umakit sa langit, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sinabi niya yon sa maraming saksi, mga alagad. At pagkatapos doon, sinabi niya, inutos niya sa ating mananampalataya, dahil pangahawakan natin, siya'y buhay. Siya'y buhay. Because He lives. And Jesus lives within my heart. Ngayon, and within in your heart bilang Kristiyano. Ang utos niya, bago siya umakit sa langit, because nabuhay siyang muli, go ye to all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Church yun. Kaya nga makapangyarihan tayo mga Kristiyano to tell the truth about Jesus Christ. Ikaw kapatid, natatakot ka ba? Nahiya ka bang mag-share ng gospel? Mawalang galang po shame on you. Wala kang dapat ikahiya at ikatakot. Buhay si Jesus na ibinabahagi mo sa maraming taong patungo sa impyerno. Kung ikaw ngayon ay bilangin mo sa iyong daliri kung ilang taong ka ng Kristiyano at nahiya ka pa, natatakot ka na ibahagi ang kaligtasang libreng kaloob ng Diyos through Christ na nabuhay na muli mula sa libingan, nakakahiya. Walang dapat ikahiya at ikatakot na ibahagi si Jesus sa maraming tao. Nakakatakot kung ang mahal mo sa buhay ay mapunta sa kapahamakan. Nakakahiya ka at ako kung ang mahal mo sa buhay ay hindi mo man lang nasabihan ng mabuting balita ng kaligtasan ni Jesus.
kasama mong kumakain, katabi mong matulog, kasama mo sa sasakyan, and then sinasabi mong mahal kita, pero hindi mo na iparamdam na mahal siya ng Diyos. At yun is pamamagitan ng share the gospel of Christ. Si Jesus ay namatay, nilibing, at nabuhay ng muli. Mga kapatid, iyon ang kahalagahan ng mabuting balitang si Jesus ay nabuhay na muli. Do not fear. Don't forget that God loves you because God is love. Pangatlo po, yung kahalagahan na malaman mong si Jesus ay nabuhay na muli, tayo pong itong taong makasalanan ay templo ng banal na Espiritu. Ano sabi ng 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19? Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? At iyan ay binili ng may halaga? Dugo ni Jesus ang pinambayad. Kaya kayo na mga nanampalataya kay Jesus ay binigyan ng helper and comforter at ginawang templo ng Diyos ang ating katawang lupa. Templo ng banal na Espiritu. Sa tatlong persona ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya po tayo ngayon ay templo ng banal na Espiritu. Sa ating kinaroroon ng umpukan, pag wala na ho tayo dyan, wala hong banal na lugar. Nagiging banal ang lugar kasi nandiyan ka. Dahil sabi ng Biblia, 2 or 3 gather in His name, He's in our midst. Yung banal na Espiritu ang siyang kumakatagpo sa atin dahil tayong lahat na mga mananampalataya ng Panginoong Hesus ay templo ng banal na Espiritu. Kung hindi ho nabuhay na mamuli si Jesus, think of this. Meron ho kayang banal na Espiritu mananahan sa atin? Wala po, hindi ba? Kaya naman na ho nagkaroon ng banal na Espiritu dahil nung nabuhay na mamuli ni si Jesus. Ang sabi niya, hindi ako aalis nang walang maiiwan sa inyo. Magdadala ako ng banal na Espiritu. At ang lahat ng nanampalataya kay Jesus ay kakasihan ng banal na Espiritu. Kaya nga po tayo, ang ating mga panalangin ay dinidinig ng Diyos dahil tayo anak ng Diyos, dahil mayroong mediator, si Jesus, na anak ng Diyos, dahil hindi tayo sanay manalangin, yung banal na Espiritu ang nagtatama ng ating panalangin sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya po yung tatlong persona ng pagka-Diyos ng Diyos ay sumasa ating mga mananampalataya ni Jesus. Dahil po yun, nabuhay na muli si Jesus. Ayon po sa pag-aaral, kaya si Satanas ay gigil na patayin si Jesus at huwag siyang masama sa Trinity. Kung si Jesus po ay hindi nabuhay na muli, yung Trinity, kulang na. Dahil patay si Jesus, papalit si Satanas. Dahil ang gusto ni Satanas, siya yung pumalit. Maging Diyos, hindi ba? In the beginning pa lang, nagkaroon na siya ng yabang, inggit, na gusto niyang maging kapantay ang Diyos. Siya ay creation lang. He's not a creator. At si Satanas po ay walang kayamanan o ari-arian sa mundo. Siya po ay isang anghel lang. Kaya siya ay inis na inis kay Jesus Christ. Hindi niya kasi pwedeng patayin ng Holy Spirit. Ang Diyos Ama lalo. Nakikita niya. Merong Diyos Anak. Kaya nga ho, bago mag-ministry ang Panginoon, 30 anyos siya. Di ba tinukso siya ni Satanas? Kung si bumigay doon, talunan na si Jesus. Pero anong ginamit ni Jesus? Talata sa Biblia. Ikaw, kaya ka talunan sa buhay bilang Kristiyano. Ala kang alam na talata sa Biblia. No offense, mawalang galang. Maraming Kristiyano nagsasabing Kristiyano sila. Ilan taong ka ng Kristiyano? Ganong karami ang talatang alam mo sa Biblia? Paano pag dumarating ang mga pagsubok at tukso? Ano ginagamit natin? Ano nangyayari sa Holy Spirit? Ang sabi ng Holy Spirit, alam mong tama at hindi mo ginawa kasalanan. Di ba? Nagugulumihanan ng Holy Spirit pagka may dapat kang gawin, hindi mo ginagawa.
Ba't hindi mo magawa? Marahil baka hindi natin alam ang talata sa Biblia. Kaya nga po ang sabi, read the Bible daily and pray without ceasing. Yun ang ginamit ng Panginoong Hesus. Isang example sa iyo at sa akin. May kapangyarihan tayo. Lalo, siya'y nabuhay namang muli. Wala nang bangis si Satanas. Naghahanap na lang siya ng damay. Nananatili ang Trinity, ang tatlong persona ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At yung Diyos Espiritu Santo ay nasa atin dahil nabuhay na muli si Jesus. Mga kapatid, hindi ko nakahabaan. Napakasarap magsalita patungkol sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Dahil ang nabiging eksena pagmahal na araw ay yung kamatayan. Kaya nga po, may Pasko ng pagsilang at may Pasko ng pagkabuhay. Kaya nga po, tayong mga mananampalataya, saan man tayong sulok ng mundo naroon, ang ating pagsamba ay araw ng linggo. Dahil inaangkin natin yung linggo, doon nabuhay na muli si Jesus. Kaya tayo sumasamba sa Diyos sa Espiritu katotohanan. Kaya nga po, ang Pasko ng pagkasilang, Diyos pumunta sa tao, Pasko ng pagkabuhay, ang Diyos na si Jesus nagdala ng tao sa langit. Yun po ang kalagahan ng Pasko ng pagkabuhay. Mga minamahal, in closing, bilang Kristiyano, mamuhay tayo ng sumusunod, nagtitiwala sa Diyos. Hindi natin alam ang buhay kung hanggang kailan. Wala ka nang dapat katakutan. Wala ka nang dapat alalahanin. Hindi ka iiwan ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. Lagi mo itong tatandaan. Makasalanan ka nga, pinabayaan ka ba niya? Namatay nga ang kanyang anak sa krus para sa iyo. Mga minamahal, mahalaga ka sa Diyos. Dahil may banal na espiritong nananahan sa iyo. Panghuling salita para sa ating lahat. Para malawalhati ang Diyos sa masalangit. Sa ikatatatag ng Church, the Body of Christ. Universal. Yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesus sa buong mundo. At sa ikararami pa ng ligtas na kaluluwa upang mapunta sa langit at maisulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Ito lang, saan ka man naroon. Live in Christ. Live for Christ. Live like Christ. And live with Christ. Church, pinagpala ka na. Dahil buhay si Jesus. Manalangin tayo. O Diyos, Ama sa langit, salamat sa mga salita mo. Salamat sa pagbibigay mo ng ilang karagdagang pangunawa at dagdag ng aming pagkakilala sa Panginoong Hesus. Ang kahalagahan at kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. Diyos, patawad kung may nasabi kong naka-offend. Diyos, patawad kung hindi ko na ibahagi lahat. Pero salamat, kahit sa maiksing oras na ipakilala kita at na ibahagi ko, ang nais mong iparinig sa mga anak mo, sa Faith Baptist International Fellowship, at sa iba pa, nabuhay ka. Wala kaming dapat katakutan. Lalo naming naramdamang mahal na mahal mo kami. Dahil wala na ibang kaparaanan para kami maligtas mula sa kapahamakan ng impyerno. Hindi mo ipinagdamot ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus para mamatay sa krus. Mabayaran ang aming kasalanan. Hindi mo ipinagkait ang langit. Ikaw ang gumawa ng paraan para kaming lalapit sa iyo. Ang namin sa puso ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aming sariling tagapagligtas at Panginoon. Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang anuman, kayamanan o sinuman ang pwedeng humalili sa aming kalagayan bilang makasalanan, kundi si Jesus na iyong anak. Salamat sa pag-ibig mo. Panginoon, Diyos Ama sa langit, tulungan mo kami na paglingkuran ka, sambahin ka, ibahagi ang kabutihan mo, kagandahang loob,
ang kaligtasang tinamasa namin mula sa iyo. Diyos, tulungan mo kami na maakay namin ang aming mga loved ones, mga magulang, kapatid, anak. Kahabagan mo sila. Diyos, tulungan mo kami na huwag mahiya, huwag matakot, i-preach ang kaligtasan ni Jesus. Diyos, tulungan mo kaming mabuhay para sa iyo lamang. Samahan mo ang Faith Baptist International Fellowship at iba pang mga kapatiran sa Amandako. Pagpalain mo sila, ilayo sa anumang uri ng masama, kasalanan, masamang espiritu. Nawa, O Diyos, kayo ang magbigay ng kapangyarihan sa mga ilang mananampalataya dito sa Singapore na makapag-akay ng kaluluwa sa lahat ng kaparaanan. Ama sa langit, salamat. Mangusap ka sa aming paglapit sa iyo. Habang ang lahat ay nakapikit, samantalang ko ni pagkakataon, is between you and God. Ang kamatayan ni Jesus at pagkabuhay namang muli. Ikaw, anak na po ba tayo ng Diyos? Ikaw, punong-puno ka pa ba ng takot? Ikaw, naghahanap ka ba ng pagmamahal? Sabi ng Diyos, buhat pa lang ng lumang tipan, mahalin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso't kaluluwa at lakas at isipan. Nangyayari po ba yon? At bago ipako si Jesus, sinabi niya sa John chapter 13, mag-ibigan kayo upang malamang mga alagad ko kayo. Ikaw, is between you and God. May galit pa ba sa puso mo? Hindi ka pa rin ba nagpapatawad? Meron ka bang mga bagay na tinatago pa na kasalanan? Mahal ka ng Diyos. Namatay siya dahil sa kasalanan. Isuko mo yung anumang kasalanang meron ka. Sabi ng Panginoong Hesus mismo, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, nabibigat ang luba, namumblema, may karamdaman, may pagsubok, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ikaw, meron kang comforter and helper. Kung di mo maunawaan ang nangyayari, may banal na espiritong nananahan sa iyo, magtiwala ka lang at sumunod. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya nga siya nabuhay namang muli para may katuparan ang lahat ng kanyang ipinunta dito sa lupa. Na ang lahat na magtitiwala at maniniwala sa kanya ay hindi lang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi hindi niya iiwan ni pababayaan sa oras ng kapighatian. Ikaw, manalangin ka habang nakayukot nakapikit. Hindi ko alam kung paano ka kinatagpo ng Diyos. And I believe God spoke to your heart. Manalangin ka. O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw po ng pagsamba sa inyong lahat. Pagpauman ninyo, parang nahaba yung aking pagsasalita at sinamantala ko lang po yung pagkakataon dahil ganun po siguro yung may kapansanan sa mata. Ang tingin ko ay talagang walang tao dahil recorded to. Pero may tao at wala, parehas lang po sa akin. Kasi nga po, may diferensya ako sa mata. Minsan pa, sumaatin, Faith Baptist International Fellowship, ang patnubay at gabay ng Diyos Ama sa tulong ng Banal na Espiritu, ang lahat ng ito ay alang-alang sa Panginoong Hesukristo.